Diyan ka muna. Ayan na yung this year na vacation is Alberta. Good morning! Good morning guys! So ngayon ay 9 AM na. Naglalaba din ako. Tapos, ayan si Pio. Magluluto sana ako ng ulam, no? Ng breakfast namin. Kasi nga, alas 9 na. Hindi ko maiwan tong maliit. Kasi baka anuhin ni Elisha. Nilalapitan niya kasi. Nilalapitan niya yung kapatid niya. Gusto niyang laruin. Eh, hindi pa nga pwede kasi maliit pa sobra si Pio. So, patakbo-takbo ako. Pupunta ako doon sa kusina. Maghihiwa. Tapos, titignan ko naman si Elisha kung lalapitan niya. Pero nandito naman si Kuya. So, ito na yung reality ng buhay ko. Like, busy talaga. Minsan hindi na nga ako nakakapag cellphone kasi mas inaasikaso ko yung mga bata. Kasi nung nagkasakit si Elisha, nagkasakit si Kuya, sabay-sabay silang nag-iiyakan. Tapos si Pio naman is kakatuli lang. So, umiiyak din. So, sabay-sabay silang gusto ng lambing ko. So, naintindihan ko naman yun sa mga bata. Pero, alam mo yun, minsan kasi ang hirap talaga, no? Mahirap siya, pero masaya naman. Masaya na growing family na kami. Di bali kasi pag lumaki naman na sila ay, alam mo yun, ito naman yung mga mamimiss ko yung mga moment na to kasi siguro paglaki nila, bihira ko na silang makikita kasi dito sa Canada pag 18 years old ka na, pwede ka nang bumukod. Pero hindi ko naman sila i-encourage na bumukod sa amin. Kung hanggang kailan nila gustong tumira sa amin ni Daddy. So, okay lang sa akin yun. Yun naman so far mabait. Yan. Kagabi, napuyat ako niyan. Ewan ko kung giniginaw ba siya noon kagabi. Kasi iyak siya ng iyak ng madaling araw. Kaya oras-oras din ako nagigising. Kaya iba yung boses ko. Yung boses na puyat. Pag ganito, bira lang talaga yung chance na makakalinis ako ng bahay. Pero kagabi talaga ay hindi ko na napigilan. Kasi ayaw kong nakikita yung bahay na makalat. Tapos yung pag naaapakan ko yung sahig ay may mga alikabok. So nag-vacuum ako kagabi. Kahit paano ay medyo nalinis yung bahay. Huwag mo na siya asarin, Kuya. Kuya. Minsan inaasar na yung kapatid niya. Bantayan mo muna yan, nak. Kasi para makapagluto si Mami, ha? Kasi hungry na kayo. Then, guys, subukan nyo lagyan ng hash brown yung corn beef nyo. Masarap. Si Daddy yung nakadiscover nito. Masarap na cook. Instead na potato, ito na lang nilalagay na. Oh, buti andyan si Kuya, guys. Tinutulungan niya ako. Mabait yung kuya ko, eh. Mabait yung kuya ko, sabi ko. Help niya si Mami. Gusto ko kasi sa corn beef, yung medyo sunog. Ayaw ko yung parang malata-lata pa. Kaya, mas maganda pag Yeah, nag-skip si baby brother. Ayan na yung itsura niya, guys. So, ayan.
tapos na kami kumain guys. Ngayon ay nagtutupi ako ng mga nilabhan ko kasi naglaba ako. Kasi sobrang dami na ng labahan namin. Pa-open ang door konti nga kuya kasi sobrang init. Inak! Open mo yung door. Kasi sobrang init. Konti lang ha. Sobrang lamig sa labas guys. Pero dito sa apartment namin mainit kasi yung araw is nakaharap siya sa amin. Kaya sobrang init niya pag umaga. Kaya pinapatay namin yung heater at saka binubuksan lang namin yung pinto. Though meron kaming aircon. Yan. Centralized. Yun, yan. Hindi namin siya pinapaandar pag winter. So binubuksan lang namin yung pinto. Kasi mas malamig pa yung pinapasok ng labas kaysa yung itong aircon. Tsaka medyo maingay. Kaya pag ganyan is binubuksan lang namin yung pinto. Sabi ko naglinis na ako kagabi. O ayan. Makalat na naman. Si Elisha, umiinom siya ng tubig pero niluluwa niya. Kaya ang nangyayari, basang-basa siya lagi. Oo. O, diba? Pinapainom ko ng tubig kasi para gumaling na yung sipon niya kaagad. Pio ay tulog. Yan, binabantayan ko lang siya habang natutulog. Ano? Gusto mo na maligo? Ligo na tayo? No. Nagtutupi si Mami. Madudumihan yung damit natin. Huwag mong galawin, baby brother. Oh. Kailangan multitasking mama talaga. Hindi pwedeng pabagal-bagal. Kailangan magmamadali. Kaya itong pagbablog ko is sinisingit-singit ko na lang siya talaga. Nasira yung kaya iniiyak-iyak mo ma'am. Ha? Oo, maliligo tayo mamaya. Sa wakas guys, naligo na ako bago si daddy umalis. Kasi may work na naman si daddy ngayon hanggang bukas. So naligo na ako para hindi na ako mahirapan mamaya. And then si kuya ay pinasabay ko na din ni daddy na maligo na doon kasi hindi ko na siya kayang paliguan pa mamaya kung ang mga bata ay papatulugin ko. Ligpit na. Turuan mo si Elisha. Ayun na, ligpit na. Ligpit na ng toys, Elisha. Tulungan mo si kuya. Like that. Like that, Ellie. Oh, put all the toys inside. Hey. Sino pretty? Oh. So excited na kami sa summer guys kasi gaya niyan ay malapit na kami mag-spring. So ngayon ay medyo mararamdaman na namin yung yung weather na pabalik na siya for summer kasi yung araw ay maaga na din siyang nagpapakita. Tapos yung araw naman sa hapon ay maaga naman siyang nagtatago na. So excited na kami sa summer. So may mga plano na kami sa summer guys kasi ngayon ay may mga bakasyon na si daddy. Yay! Baka kapag vacation na kami. Hindi pa namin sure kung saan. But may mga plano na kami sa bakasyon. So sana ay matutuloy kami kasi syempre mahirap din bumiyahe na may mga maliliit kami. Ako ng mga long ride kaysa yung mag-airplane. Kasi pag airplane kasi parang hindi mo ma-enjoy yung travel. Kasi pag long drive naman, dalawa naman kami ni daddy na magdadrive. So hindi siya ganun kabigat talaga pag ganun na palitan kaming mag-drive. Tulog na yung mga bata guys. Pinatulog ko na sila ng maaga. Effective din talaga na patulogin ng maaga yung mga bata para para gumaling agad yung mga sakit nila. Kasi so far naman nung napatulog ko sila ng aga, gumagaling na sila. Yung sipon ni Elisha tsaka ubo ay medyo nawawala-wala na. And yung kay kuya.
9 PM na matutulog na din ako maya-maya kasi para mas mahaba din yung pahinga ko. And yun. So napag-usapan na nga namin ni Daddy, but ang plano namin this year na vacation is Alberta. So sana ay ma-approve yung vacation leave na binook ni Daddy para matuloy kami ngayon sa Alberta. Kasi hindi pa kami nakapag-Alberta. 3 years na kami dito sa Canada. Mga Alberta dyan or sa mga nakapunta na ng Alberta, any suggestions kung saan magandang pumunta or saan magandang magstay, mas mura, kung anong mga dapat gawin, just comment down below kasi kailangan talaga namin ng guide ng papunta ng Alberta kasi hindi pa namin alam kung anong gagawin kasi parehas kami ni Daddy na first time. Yun is, unti-unti na kami naghahanap-hanap ng mga mai-stayhan. Pinag-iisipan namin kung sa Calgary kami magstay or malapit sa Banff. So, nag-iisip pa kami kung magka-camping ba kami doon malapit sa Banff, yung mga ganun. But, yeah, titignan natin kung ano yung magandang way kasi syempre meron kami mga maliliit. So, isa din yun sa kino-consider o pinag-iisipan namin kasi mas mahirap mag-camping din kung may mga maliliit. Pero kung mga ilang days lang naman, yung mga malapit lang naman sa Banff na yung kasi syempre iba pa din yung magte-tent na experience. So yeah, bahala na. But meron na kami nakikita mga iba't ibang mga Airbnb na mura lang. Sa Calgary kami nakakita. But titignan pa natin kasi hindi pa approve yung yung book ni Daddy. So hindi pa namin alam. Maggagawa kami ni Daddy ng sariling itinerary namin. So excited na kami sa summer. Ang kagandahan naman dito sa Canada guys, no, kasi iba-iba ang season. So hindi gaya ng sa atin na isang season lang, like buong taon, ganyan lang, rainy season, tapos yung alam mo yung dito sa Canada, taglamig, syempre nagtatago lahat tayo, hindi tayo masyadong lumalabas. Tapos ang nilook forward naman ng mga tao is yung summer. So yun, kasi namimiss mo yung summer, tapos sa summer naman mamimiss mo yung lamig. Kasi kapag nasobrahan naman sa init sa summer, ay mamimiss mo naman yung lamig. Yung mga ganun. Yun lang guys, no. Just comment down below kung ano yung mga magagandang gagawin sa Alberta or saan magandang magstay. So we need any suggestions talaga or mga ano mo yun, yung mga sarili nyo mga experiences na gusto niyo yung i-share din sa amin. So hanggang dito na lang sa vlog na ito guys, and don't forget to subscribe. Maraming salamat sa mga bago kong subscriber, and don't forget to like, share, and comment any suggestions or yun nga yung mga ikaka-recommend ninyo sa Alberta. My new subscribers, welcome to my channel, and sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel, and see you to my next vlog. Bye!